Tungo na tayo sa ating huling topic, itong Sara Travels na authorized na, no? Papunta siya ng Europe, sa Korea at kung saan-saan pa, no? Panoorin na pag-usapan pala natin, no, on the background naman yung ating ang ating pag-uusapan. Okay, no, medyo nagkaroon ng technicalities. Pag-usapan lang natin dito sa ating sa ating programa itong yung travel permit ni Sara, no, na si Secretary Ralph Recto nga po yung no ng nag-post itong ng regarding sa regarding sa kanyang authorization para mapag-travel sa Europe at sa Korea at sa anywhere, no, for since ba to, magmumula ng April 24 bukas na po hanggang May 15 po ang kanyang travel, no. So tingin mo, Admin Rich, bakit siya magta-travel na ganun katagal sa Europe at Korea? Anong gagawin kaya niya doon? Siyempre, para magkaroon siya ng reason na kaya hindi siya nakakadalo sa mga hearing, lalo na kapag na-forthwith na yan sa Senado. Kasi yan si Sara Duterte na yan, talagang hindi yan a-attend sa hearing, no, sa Senado. Kasi alam niya kasi na meron siyang kasalanan. Yes. Kasi nga, kita mo, kung wala siyang kasalanan, a-attend yan. Last year pa, inis na nga yung mga tao eh. Ako nga, inis na talaga. Gigil na nga ako dyan, no? Na dapat siya ay humarap na, no? Sagutin niya ang dami-daming katanungan, ang dami-daming mga binabato sa kanya, at ang dami-daming mga lumabas na mga kung ano-anong mga ebidensya. Pagkatapos siya, hindi siya sumasagot. Pagkatapos nakita ko, kamukat-mukat mo kanina, nagpe-press con yung kanyang mga lawyer. 16 yung mga lawyer niya, pero hindi sila makapag-defend kay Sara Duterte doon sa trial, no? Doon sa mini trial ng Kongreso. Ano yan, mga kalibreng lawyer, pagkatapos hindi nila kaya i-defend si Sara. Isa lang ibig sabihin yan kasi nakikita nila na hindi nila kayang i-defend si Sara dahil nakikita siguro nila na talagang may kasalanan si Sara Duterte. At ito naman si Sara, nasabi gusto daw niya ng bloodbath. Yun pala, hindi naman pala niya kayang mag-bloodbath kundi bubble bath, no? Kasi siya isang duwag. So sabi pa siya na kaya daw niya, pinakamahirap daw na bagay kasi yun daw ang kanyang core competency, ang gawin daw ang pinakamahirap na bagay. Ay nako, Sara Duterte, huwag mo kaming utuin dahil talaga naman galit na ang taong bayan sa'yo. Dahil dapat mong sagutin ang mga katanungan na to pero hindi mo sinasagot at ikaw ay iwas ng iwas kasi alam mo na meron ka talagang kasalanan kaya hindi mo talaga kaya na ipagtanggol ang sarili mo. Magaling ka na magsalita, magaling ka lang manirang puri sa ating Pangulo at sa gobyerno, pero pagdating sa mga bagay, no, na ipagtanggol mo ang sarili mo sa legal na paraan at sa paraan na kung saan maglalabas ka ng mga data, ng mga tama at mag-under oath ka, hindi mo kaya kasi alam mo na ikaw ay isang napakalaking sinungaling. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Sa tingin ko dito kay Admin Rich, tatakas na to eh. Hindi ito babalik ng bansa natin eh. Dahil alam naman niya na wala na, mait na sa kasi lumabas na yung mga pruweba na tungkol sa sinasabi nga ni Sentry na drug money, no, na kung saan laking pera ang pumasok sa kanilang mga accounts, no. Nakakabilib din, no, itong mag-amang Duterte, no. Nagawa nilang paikutin ang mundo ng Pilipinas, ng mga Pilipino, no, na paniwalain na sila ay simpleng mga tao at mamamayan. Pero at the back of their minds, malamang kung ano-ano sinasabi sa atin ng mag-ama na yan. Dati nga, di ba, sabi niya, stupid. Bakit kayo naniwala sa sinabi niya? Dahil nga, bravado lang daw yung sinasabi niya na pupunta ng mag-jet ski, pupunta sa may West Philippine Sea at tatarak yung ating bandang bandila sa China. Puro bravado lang pala, puro panloloko, pambubudol, no? Kaya itong si Sara, hindi na to siguro uwi, hindi na to babalik ng Pilipinas, magtatago na ito kung saan man to magtatago. Kaya siya pupunta sa iba't ibang bahagi ng mundo para manghingi ng asylum, sigurado yan. Tingin ko lang ganyan ang gagawin niya, hindi na babalik kasi alam niya, kulong na yan eh. Oo. Kaya nung nakaraan naman, di ba, yung dapat sasagot siya dapat sa pupunta dapat siya sa Senado. Pero anong ginawa niya? Nag-travel. Yes. Nag-travel. So, yan talaga ang ginagawa niya. Mahilig siya umiwas kasi nga hindi nga niya kaya ipagtanggol ang sarili niya. Kasi bukod sa siya ay walang alam, no, ay talagang hindi niya talaga alam kung paano ipagtanggol ang sarili niya. Kasi lumabas naman talaga ang mga ebidensya na talagang kitang-kita, malinaw pa sa sikat ng araw, na talagang meron talaga siyang nagawang hindi maganda, kaya hindi niya maipaliwanag yung kanyang mga confidential funds at kung ano-ano pa mga issue na binabato sa kanya. Lalong-lalo na ngayon, nagsilabasan na, at binarify pa ng AMLAC, yes. At inamin doon ng COA, meron pa siyang disallowance, yes, no? Mas lumaki pa. Dati ay 73 million na, ngayon ay naging 423 million. At ito pa, Admin Rich, no? Sinasabi ng mga DDS na yung mga sinasabi ng mga DDS na na cleared na siya, no? Anong cleared? Cleared ang inyong ngayon mata, nyo i-clear. No? Ngayon nila i-clear, ngayon yung sinasabi nilang cleared na sa COA si Sara. Ngayon nila i-clear.
Sa tingin mo, Kaya makiklear pa nga, ba nila yan? nakakainis talaga. Di ba? Nakakainis talaga pagkatapos binibigyan pa nila ng reason na ang dami nilang mga sinasabi na ay keso dumaan lang naman daw yung mga pera, hindi naman daw yung Yes. talaga pera nila. My goodness, billions ang dumaan. Sasabihin mo hindi yan pera ni Sara Duterte. Ano yung paluwagan? Ano man? Sana all may dumaan ng billions sa account. Parang paluwagan Sana lang, sa hindi ating kanya. mga account nila, no? So, sa account ko na lang sana dumaan yung billions na yan, no? Sana Oo. all. Yes, Grabe, no? At napakaswerte naman niya na bilyon-bilyon pumasok sa account niya. Hindi raw kanya, sabi ng mga DDS. Ano yun, paluwagan lang, nadadaan sa kamay mo yun. Tapos ibibigay mo na sa iba pag meron ng kukubra. Ganun ba yun? Pero sa totoo lang po, since dumaan ito sa AMLAC, no, sa yung lahat ng transaction niya, nagkaroon sa back-in transaction, ay hindi na siya makakaiwas pa. At hindi niya na maitatanggi na kanyang pera talaga yun. Kasi since Oo. 10 years ago, sinasabi niya ni Sentry, no, regarding sa mga pera na pumasok sa kanilang mga, sa mga bank accounts, pero walang naniwala kay Sentry. So ngayon, Correct. ano ngayon ang masasabi ninyo na totoo ang lahat ng sinasabi ni Sentry, dahil si Sentry kapag nagsalita yan, sigurado mayroong dokumentong pinanghawakan, at hindi lang basta dokumento, totoong dokumento na totoong occasions na nangyari talaga yung mga sinasabi niya. Di ba, admin? Correct. Correct. Tama ka dyan. Kaya eto no, si Sara Duterte ngayon ay nanginginig na talaga sa takot, no? At hindi niya alam kung paano niya pipigilan yung mga nangyayaring ito. Kasi alam natin, no, meron pa silang appeal sa Korte Suprema, di ba? So, tingnan natin kung kakatigan pa sila, no? Kasi itong TRO na ina-appeal nila, hindi naman sila kinatigan, no? So, nag-question naman sila patungkol sa technicalities, no? Pero sa tingin ko, hindi na yan talaga kakatigan ng Korte Suprema, lalong-lalo na si Justice Marvic Leonen ay ipapa-impeach din, no? Yes, no? Balita na Waranto rin yata ipapa-impeach mangyari sa din kanya, yung no? Yeah. Oo, kaya eto tuloy-tuloy na yan, forthwith na yan sa Senado. Kaya nga ito si Sara Duterte ay nagkukumahog na lumabas ng bansa para magkaroon siya ng reason na hindi siya maka-attend. Kasi AJ, no? Dapat yan, Ibaban na, no? ipa-arresto dapat yan, Oh, no? yes, oh. Kasi, di ba? Ipa-hold na merong siya, rules ang no? Senado. Ipa-hold na siya, Oh, ipa-hold. ipa-contempt yan kasi may rules, di ba, ang Senado pag inimbita ka, hindi first na invite, hindi ka nagpunta. Second, dapat pag Contempt pangatlo na. or kahit pang second, contempt ka agad, no? At talagang ano na yan, pauwiin dito sa Pilipinas at pilitin siya na talagang umattend ng hearing para talagang siya ay managot sa taong bayan. At Ayun pa, admins, no? kanyang i-explain ano ba ang nangyari, no, sa kanyang confidential funds at doon pa sa ibang mga bagay na ibinabato sa kanya. Yes, Diba? tama ka yan, Admin Rich, no? At ito pa, no, Admin Rich, no? Kung inyong matatandaan, si Duterte, pumunta to ng Hong Kong, no? Nung hindi pa siya nahuhuli, no? The day before siya mahuli. Pumunta ng Hong Kong yan, sabi, meron daw pagpupulong sa mga OFW, no? Meron daw meeting o something na kung anong nag-aabala nila doon. Pero ang totoo doon, nanghingi ng asylum sa China ito, pero hindi sila binigyan ng asylum ng China at pinauwi, no? Pero tutukan sa mga kapulisan ng China, no? Sa mga pulis doon, at hindi sila pwedeng punta kung saan-saan para magtago o something, no? Kaya napilitang umuwi itong si Duterte, at sa pag-uwi niya, nahuli siya. At sa tingin ko naman, kaya alis ng bansa ni si Sara, sa Netherlands, sa Belgium, sa Germany, o kung saan man siya, sa Great Britain, sa Korea, manghihingi ng asylum yan. Pero sana, katulad ng sa tatay niya, hindi siya mabigyan ng asylum at pauwiin din dito sa ating bansang Pilipinas. Nang sa gayon ay mapanagot siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang pandarambong, no? Hindi lang ito basta-basta nenok, no? Hindi lang ito basta-basta yung pagkulimbat ng pera ng bayan. Kundi ito talaga ay panloloko, pambubudol sa taong bayan talaga, parang niloko talaga ang taong bayan. Na sila ay matinot, napakagaling nila. At saka, Admin. Yes. nag-quiz ba ako? Okay. At saka sa tingin ko, ano yan, mai-impeach talaga yan siya, no? Sa Senado, mai-impeach talaga yan. At ma-disqualify talaga yan sa pagtakbo, no? Sa presidency. Kaya, wala na yan, no? Wala na yung mga Duterte na yan. Ano na yan, the end game na yan sila, no? Endgame, yes, At no? itong si Bastian, gusto pang tumakbo sa pagka-presidente, subukan niyang tumakbo. Baka ang bumoto Itlog. sa kanya, wala pang 1 milyon yan, no? Kasi maraming nga sa taga Davao ayaw naman sa kanya, eh. Yes. Kaya lang siya naging mayor ngayon, kasi dahil wala si Rodrigo Duterte, no? Pero kung nandiyan si Rodrigo Duterte, ay hindi siya magiging mayor. So, maraming may ayaw sa kanya. Alam ko yan kasi marami ako mga kaibigan taga Davao na nagsasabi na frustrated sila kasi akala nila
uuwi si Digong. Kasi yan daw ang sinasabi sa kanila ni Sara, no? Yan daw ang ini-instill sa mind nila na uuwi daw si Digong. Kaya daw si Digong ang kanilang ibinoto. Pero kung alam lang daw nila na talagang walang pag-asa si Digong na makauwi, nag-Carlo Nograles na lang daw sila kasi hindi daw nila gugustuhin na magkaroon ng Baste Duterte na maging mayor ng Davao City. So, walang choice sila kasi syempre vice mayor yan si Baste. Wala si Duterte, siya talaga ang uupo as mayor. Ngayon frustrated sila, marami sa mga taga Davao, no, sa totoo lang. Frustrated sila dahil si Baste ang naging mayor. Sana daw nag-Carlo Nograles na lang sila kung hindi sila niloko ng mga nito sinasara, kung hindi sila niloko at pinaasa na makakauwi si Digong, ay hindi daw nila iboboto si Digong. Magka-Carlo Nograles na lang daw sila para walang Baste Duterte na maging mayor. Natamad daw yan, hindi daw yan pumapasok. At minsan lang daw pumasok, lasing pa daw at pupugak-pugak dahil nagna-nightlife, no? Yan po ang sabi no ng mga taga Davao na kaibigan ko, no? So, pagkalit na si Baste, bahala siya sa buhay niya, no? So, Barbie naman siya, magsuntukan na lang kami. Yun nga, Admin Rich, tama sinabi mo. Pero dahil dyan po, isang oras na naman ang lumipas, no? At dahil dyan, Admin Rich, magsalita na sa ating mga kababayan, no? Himukin mo sila at syempre, i-promote mo ang iyong channels. Yes po mga kababayan, no? Pakipalo po ang aking Admin Rich, komentarista sa YouTube at saka TikTok, Admin Rich din po, Rich Admin TV, Admin Rich TV sa Facebook. At saka mukhang walang pag-asa na yung aking original channel na Admin Rich na maraming followers. Kasi mukhang dinilit na talaga ni Meta. Nakakainsip kong si Meta no? Galit yata sa akin, no? So, salamat kay Amir Rusul, salamat po kay Florcita Anakaya. Marami pong salamat sa lahat ng nanonood, no? Dito lang po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. Salamat din po sa mga staff ng Radyo Pilipinas. Patuloy niyo po na pag-a-assist sa amin kapag kami po ay naka-air dito sa Radyo Pilipinas. Salamat po. Yes, salamat sa iyo, Admin Rich, sa patuloy mong pagsuporta sa ating programa, no, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas every Thursday, no. At syempre po ang inyong lingkod sa AJ13 Vlog po, nagpapasalamat po muli sa inyong lahat. Pero before that, actually meron po akong medical mission na gaganapin sana this coming Sunday, April 26. Pero dahil nga po sa panibagong Executive Order number 9 ng Manila City Hall, ibinaba po ng ating mahal na mayor na si Isko Moreno, ay maantala po ang ating pagbibigay ng serbisyo medikal para po sa programa ng PhilHealth Yakap, no. At dahil po dito, mamumove po ang ating medical mission at optical mission this coming May 3. Sunday din po, no. Same time din po. 7 a.m. hanggang 4 p.m. po hanggang sa maubos po yung ang ating mga abayan, ang ating mga kabarangay na nasa serbisyohan para po sa medical at optical na pangangailangan po nila, no. Ito po ay bahagi ng programa ng PhilHealth Yakap. So, sa darating po ng May 3 po ang ating na-reschedule sa ating May 3, ang ating medical at optical mission this coming May 3 na po, Sunday, no? Huwag po ninyong kalimutan. At syempre, bukas din po maglilibot ako sa buong community para po i-announce din po yung itong pag-changes at pag-reschedule. Syempre, na-postpone po ang ating medical mission. So, ganun pa man, hindi tayo na ipagtalo sa Manila Health Department. At salamat po kay Ma'am, no? Dahil po naging mabait at naging napaka-mahinawan po ng ating medical Manila Health Department na dyan sa Manila City Hall, no. Ganun pa man po, no, inaasahan po namin ang inyong pagsuporta sa patuloy na pagtutok dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ito po ang inyong code AJ13 Vlog sa aking TikTok at YouTube. AJ Opinion 2 kasi yung uno wala na talagang ayaw na akong bigyan ni Meta. Doon pa naman ako kumikita, ngayon wala. Ilang buwan lang ako 1 year pala ako, naka 1 year na rin pala ako doon. Katulad ni Admin Rich, asang-asang babalik ang kanyang Admin Rich. Pero no appearing. Wala nang appearance yung admin niya. So ganun din sa aking channel na AJ Opinion. Ngayon ang aking bagong page, ang aking profile is AJ Opinion 2 po, no. Opinion po yung Tagalog na opinion. So muli po, no, magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po sa patuloy niyong pagtutok at pagsuporta sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Until next week. Bye-bye. Bye-bye. Good night.